Naglatag na rin ng mga programa ang Department of Energy para maibsan ang power shortage sa rehiyon ng Mindanao. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julius Disamburo. Naglatag ng agaran at pangmatagalang solusyon ng Department of Energy para matuldukan na ang power shortage sa Mindanao. Ito ay matapos makaranas ang ilang lalawigan sa rehiyon na higit sa 5 oras na brownout. Ayon sa ahensya, simula pa man noong manungkulan si Pangulong Aquino noong 2010 ay nagdatag na ang pamahalaan ng mga programa para ito'y solusyonan. Sa kanilang tala, umaabot sa 200 to 400 megawatts ang nagkukulang sa supply ng kuryente na siyang nagre-resulta sa rotating brownouts at makakaapekto sa pamumuhay at kabuhayan ng mga kapatid natin sa Mindanao. Meron ding iba, walang brownout. Hindi lahat ng Mindanao madilim. Halimbawa, itong Misamis Oriental, sa yung Cagayan, wala rin. Sa may Bukidnon, wala rin silang brownout. Dagdag pa ni Energy Secretary Jerry Copitilla na hindi nagkulang ang ahensya sa pagpapaalala sa mga electric cooperatives sa rehiyon hinggil sa paghahanda sa brownout ngayong 2014. Nagba-brownout tayo last year kasi summer. Ang sabi ko, by 2014, meron pa rin tayong brownout kasi mga planta natin lalabas 2015 pa. Maghanda na tayo. Sinabihan ko na yung mga kooperatiba nito. Sabi nila, ano ba ang paghahandang gagawin namin? Marami. Kung po pwede, manguntrata na kayo mga diesel powered plant and then kumuha na sila ng modular genset. By 2015 kamo, meron ng kuryente. Ba't kami kukuha ng modular genset? Sabi ko, hindi, babuyback natin yan. Pag nandiyan yung mga planta, bibiliin ko rin ng pabalik yan para hindi pampabigat sa inyo. Ilan lamang sa mga hakbangin na nais ng ahensya ang pagkakaroon ng available resources gaya ng Interim Mindanao Electricity Market, Interruptible Load Program at ng Modular Gensets Program. Pero nilinaw nilang ito ay voluntary basis at nagsisilbing option lamang sa mga power providers at consumers. We started the process. Problema lang, nag-alat ako ng 4.5 billion na binigay ito ni Presidente para good for about 100 megawatts. Ang kumuha, 5 lang. Ibig sabihin, yung iba decided not to get or medyo yung iba nag-isip ng matagal, naabutan na ng brownout. Kasama din ang pagsusulong ng rehabilitasyon at pag-upgrade ng Agus Power Plant Units at kapit na ang summer season ay tataas na naman ang demand sa kuryente, ang tanging tugon ng DOE. Kapag may brownout ka ngayon, ang solusyon, hindi bibili ka ng genset sa hardware. Medyo may kamahalan ang lalabas na generation charge, pero only during brownout. Kung walang brownout na, hindi mo naman paandarin yung genset. If you want to take out, kung gusto mong tanggalin ang brownout, we have to pay a price. Sakripisyo ng konti ngayon. Pero by next year, meron na po tayo talagang power na regular na a lot cheaper than diesel. Naglabas din naman ang kagawaran ng circular order para sa lahat ng diesel plants na maaari na magpatakbo ito ngayon habang nag-aantay ng lisensya sa ERC, pero kailangan pa din naman nila itong umalinsunod sa susunod na 90 araw. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburo.